Hello, hello, kumusta mga kalanog? Kinusab sa Risa pa sa atong Risa Palanog sa Gugma sa Diyos Monting Channel. Kumusta po sa lahat mga kapatid, mga kaibigan natin. At shout out sa iyo, Ari Atienza. Ang isang siip ding nagpapanggap mga kapatid na nagtatanong. Nakita ko sa huli na isa palang lobo nagpanggap na naghanap ng katotohanan. Pero yun pala ay isang lobo, isang dragon. Bakit? Nasabi kong dragon dahil makasabwat kasi mga kapatid sa ayaw tumutupad ng kautusan ng Diyos. Kaya yung palaging sinisiwalat nila yung kanilang niya na sabihin ko talaga, lapag daw ng ebidensya, nasa Biblia ba yung SDA? Sabi ko, dapat basahin at unawain. Dahil sabi kasi ni Gitgano, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi niya, hindi ko na yung pagkamabasa maoy ebidensya nga tinuod na ang imong argumento. Sabi ko sa kanya, magtanong ka kay Gitgano para magsalungatan kayo. Kung siya ang magtanong mga kapatid, gusto talaga niyang basahin ko, meron ba daw sa Bibliang Adventist pang 7 araw, 7th day, nasa Biblia. So sabi ko, hindi yun pangalan sa church na tinatag ni Kristo. Dahil yung Matthew 16:18, mga kapatid, mga kaibigan, wala talagang pangalan dyan. Kaya nga si Mr. Talimbong, sinabi ko Talimbong dahil napipilitan kasi siyang gumamit ng tampered Bible noon sa debate nila ni Parba. Ayun, napahiya. Nakitang ginawa niyang kasinungalingan. O ito, kasamahan nila, nagtanong sa akin, mga kapatid, sabi niya, may ebidensya ba daw ako? Yung ebidensya ko, sinabi ko, dapat basa at unawain. Andyan po kasi sa mga gawa, 18:25 to 26. Ang sabi doon, sinabi sa kanya, isinalaysay. Hindi sinabi yung pangalan ng religion. Ito kasi sabi ko, ba't ang dami ng bersikulong binigay ko, hindi mo pa maunawaan? Ayan kasi dahil ayaw ng kautusan ng Diyos. Maging matalino ka pag tumupad ka ng kautusan ng Diyos. Basahin mo ang dyan po sa awit 111 verse 10 upang maging matalino ka, maunawaan mo yung mga sinabi ko. Sabi niya, wala raw akong ebidensya. Ang dami na. Anong gusto niyong ebidensya, mga RCC? Yung ebidensyang kasinungalingan, yung ebidensyang bakak? Ganyan ba? Pasensya ka na, Ray Atienza. Hindi ako masyadong marunong magtagalog. Baka naman hindi mo maintindihan magbisaya ako. Kaya ito, pinilit kong magtagalog. Yan kasi, mag-search ka pa. Sabi ng pare nyo, alam ko namang isa kang CFD. Hindi mo kasi kinuha yung malaking cross diyan sa dibdib mo. Di nakita tuloy. Nakita ko yung pagpapanggap mo, isa ka palang lobo. Gusto mo basahin talaga. Sabi ng pare ninyo, si Gitgano, sabi ko, magtanong ka doon sa kanya. Dahil anong sabi niya? Hindi yung pagkamabasa, pruiba ng iyong argumento na yan ay totoo. Kaya magkasalungat kayo. Dahil gusto mo, magtanong ka, basahin mo sa Biblia yung SDA. Ang sabi ko sa iyo, ang SDA nasa Biblia dahil 7th day. O yan, andyan sa Biblia pero hindi yun pangalan ng church na tinatag ni Kristo. Hindi ba yung maunawaan? Ang simple. Pero sabi ko, ang dami ng bersikulong binigay ko, wala kang naunawaan dahil ayaw mong umunawa. Dahil gusto nyo, yung isinisawalat ninyo, hindi yung kaharian sa kalangitan, yung nasa Matthew 24 verse 14. Yun ang gusto ng Diyos na isinisiwalat natin sa buong mundo. Hindi yung reliyon, yung Roman Catholic Church. Dahil hindi Roman Catholic Church ang pangalan at tinatag ni Kristo. Ang sabi pa niyo, sulpot dahil tinatag ng tao. Sino ba yung Kristong nagtayo sa inyo na hindi tao? Mabulabog na talaga kayo dahil yung sinabi ninyong pag
tinatag ng tao ay hindi totoo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga RCC, mga CFD, sagutin nyo. Sinong Kristong nagtatag sa inyong hindi tao? Dahil ang Kristo na yung Diyos ay tao. 8:40 ng Juan, matagal na akong nag-challenge. Sinong gustong bumasa na si Kristo ay hindi tao? Diyan po sa 8:40 ng Juan, klarong-klaro naman dyan mga kapatid na si Kristo ay tao. Kung hindi yun ang Kristong nagtatag ng Roman Catholic, sino? Hindi kaya demonyo? Kaya riatin siya, isa kang CFD, wala ka talagang kadala-dala. Eh, gusto mo basahin ang buong Biblia? Wala ka namang mabasa dyan. Eh, tulad ng sinabi ko, dahil walang pangalan ang church. Kaya nga, sinabi ko sa iyo, yung kasama mong si Talimbong, ayan, ginawang tampered yung Bible niya. Mahiya naman tayo. O balikan mo, tingnan mo yung debate nila ni Parva, kung di mo nakita. Kaya sa pagpumilit na mabasa talaga yung pangalan ng simbahan, dahil simbahan kasi ang sinisiwalat ninyo eh. Yang napala nyo dahil sabi nyo, una yung simbahan nyo kaysa Biblia. Kaya, ayun, wala kayong prueba sa Biblia, ayun, lumayas kayo, diyan kayo sa mga history. Nandyan sa mga putos ng bulad. Pag kayo magtanong, gusto nyo talaga babasahin sa Biblia. Kung kayo namang tanongin, wala namang kayong mabasa sa Biblia. Dahil history, gumamit agad ng Job 8:8. Sinabi ba yan na ang pangalan ng iglesyang tinatag ni Kristo ay nandyan sa history? Wala naman. Kaya hindi kayo tunay na mga sinabi ko na, yung church na tinatag ni Kristo, hindi pangalan, kundi tanda. Ano yung tanda? Kahit pa kamatayan, hindi kayang patayin. Dahil kahit patayin, mabubuhay. Diyan sa kamatayan, diyan nananalo ang church. Kaya basahin mo Pilipos 1:21. Sabi ni Pablo, ang pagkabuhay si Kristo. Yung pagkamatay, yan ay panalo. Ayan. Tanda lang, hindi pangalan. Riatin siya. No? Kaya magtanong ka kay Gitgano. Dahil alam kong hindi rin kayo magkasundo. Dahil sinabi ng pari ninyo, hindi ang pagkamabasa, yan ang prueba na totoo na. Ayan. Yung tanong mo sa akin, gusto mo basahin talaga. Pag may mabasa ako, sabihin mo namang hindi totoo yan dahil nabasa. Wala talaga kayong kadala-dala mga CFD. Ito po si Rick Sapa. Napilitan lang nagtagalog dahil Tagalog ito si Ray Atienza. Shoutout po sa iyo. Wala kang kadala-dala. Yung mga tanong mo, wala talagang kadala-dala. Sinabi ko na sa iyo, yung church na tinatag ni Kristo, balik-balikan nyo. At huwag nyong piliting dayain ninyo ang tao dahil lang gusto nyong mabasa, dahil ang isiniwalat ninyo, hindi yung kaharian sa kalangitan, kundi yung simbahan nyo. Nandyan ang maraming mga, hindi ko na sabihin, nandyan ang marami. Kaya yung mga kapatid niyo sumagot. Sabi nila, noong ako'y Katoliko pa, ako'y isang lasinggo, ako'y isang maraming ginawa na hindi mabuti. Ngayon, dito na ako, naayos na. Yan. Nagsasabi lang yan ng totoo dahil andyan talaga sa mga Katolik. Hindi naman sa sinisiraan ko kayo dahil hindi naman kayo kayang sirain dahil sira na. Intindihin nyo na lang. So maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan dito sa ating munting channel, Rick Sapa Lanog sa Gugma sa Diyos. Kumusta po si Roy? Maraming salamat talaga dyan po sa USA. Sa lahat nating mga kapatid, shout out po sa inyong lahat. Brother Arellano, Edgar dyan po sa Trinto. Sana po ay mapaunlakan yung request namin. Bisita tayo dyan sa inyo. Yan kung ay inyong ipahintulot mga kapatid dyan sa Trinto. Ito po si Brother Rick Sapa magsasabing ang Diyos ay pag-ibig. Sana po ay tayo ay bigyan pa niya ng magandang buhay at mga
biyaya na galing sa Kanya. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating video. Ito po si Rick Sapa, Lanog sa Gugma sa Diyos. Bye-bye.